Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Spisyal. Welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about tama bang talian ng mga demonyo. So our concept is all about binding and loosing. So ang binding and loosing ay hango sa tradisyong rabbinic ng mga Hudyo na nagpapahiwatig ng otoridad upang magpasya kung ano ang pinapayagan o pinagbabawal. Ayon sa kautusan ng Diyos, sa bagong tipan, ginagamit ito ni Jesus Christ sa kontesto ng disiplina sa simbahan at espiritual na pamamahala. So our Bible reading is all about Matthew chapter 16 verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anuman ang iyong kalhagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So ngayon tungkol sa nga ba tong verse na ito. So, ang verse na ito ay binibigay ni Jesus kay Pedro at sa iglesia ang mga susi ng kaharian na sumisimbolo sa otoridad na magpasya sa ilalim ng kanyang gabay. So, ang pagtatali at pagkakakalag ay tumutukoy sa spiritual na responsibilidad sa disiplina, pagpapatawad at pangangalaga sa kabanalan ng iglesia. So, ngayon dadahon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the key of the kingdom represent stewardship. So, ang mga susi ng kaharian ay sumisimbolo ng pamamahala at responsibilidad sa iglesia. So, sa pamamagitan nito, pinagkakatiwalaan ng iglesia na magturo, magdisiplina at maglingkod sa ilalim ng otoridad ni Kristo. Second is binding and loosing refer to church discipline. So, ang mga salitang ito ay tumutukoy sa responsibilidad ng iglesia na tukuyin ang mga tama at mali ayon sa salita ng Diyos, lalo na sa disiplina at pagpapanumbalik ng mga miyembro. Last teaching is God deeply values the purity of His church. So, ang kabanalan ng iglesia ay mahalaga sa Diyos dahil ang disiplina ay isang paraan upang mapanatili ang espiritual na kalusugan ng katawan ni Kristo at maipakita ang pagiging totoo ng pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is avoid binding and losing spiritual power. So, dapat natin iwasan ang maling paggamit ng binding and losing upang kontrolin ang mga espiritual na kapangyarihan. So, ang mga demonyo ay dapat labanan sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya at salita ng Diyos, hindi sa maling interpretasyon ng otoridad. Second is be open to correction from fellow Christians. So, magpakumbaba at tanggapin ang disiplina at payo mula sa kapwa Kristyano. So, ang disiplina ay para sa ating ikakabuti at paglago sa pananampalataya. Last application is submit to the leadership of your church. Kilalanin at sundin ang spiritual na pamumuno ng iyong iglesia na ginagabayan ng Diyos upang mapanatili ang kabanalan at kaayusan ng katawan ni Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should we be humble and open to correction from fellow Christian. So, ang pagiging bukas sa disiplina at pagtutupid ng kapwa Kristyano ay nagpapakita ng ating pagpapakumbaba at pagkilala na tayo ay hindi perpekto. So, ang iglesia ay tinawag na magtulungan upang mapanatili ang kabanalan at mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. So, sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagtutuwid, nagiging mas malapit tayo sa Diyos at mas matatag ang ating pananampalataya. Bukod dito, ang disiplina ay tanda ng pagmamahal at ang layunin nito ay hindi upang hatulan kundi upang itama at maibalik ang bawat isa sa tamang landas. So, ang pagiging bukas sa pagtutuwid ay nagdudulot ng espiritual na paglago at nagiging patotoo ng biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin. So, ngayon, let's pray po. Lord, salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng tamang pamamahala sa aming buhay bilang bahagi ng iglesia. Turuan mo kaming maging bukas sa disiplina at pagtutuwid mula sa aming mga kapatid kay Kristo. Bigyan mo kami ng pagpapakumbaba upang tanggapin ang iyong gabay at mabuhay ng naayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.